Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. 27 November 2024, nandito na tayo sa aklat ng Juan chapter 13, ang halimbawa ng paghuhugasan ng paa. Pakisabayan ako ng basa nang pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Juan chapter 13 verse 1. Bispiras na noon ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y inibig niya hanggang sa wakas. Verse 2, sa panahon ng hapunan, inilagay na ng dyablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkakanulo niya si Jesus sa mga Hudyo. Verse 3, nalalaman ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Verse 4, kaya't siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal, at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Verse 5, pagkatapos naglagay siya ng tubig sa palanggana, at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at pinunasan ng tuwalyang nakabigis sa kanyang baywang. Verse 6, paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito, sabi niya, Panginoon, kayo ba ang maghuhugas ng aking mga paa? Verse 7, sumagot si Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Verse 8, muling nagsalita si Pedro, hindi ko pa hugasan sa inyo ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, malibang hugasan kita, wala kang bahagi sa akin. Verse 9, dahil dito sinabi ni Simon Pedro, kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo. Okay, 1 chapter 13 verse 10. Sumagot si Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangan hugasan pa maliban sa kanyang mga paa sapagkat malinis na ang buo niyang katawan at kayo'y malinis na subalit hindi lahat. Verse 11, dahil kilala ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, sinabi niyang malinis na sila subalit hindi lahat. Ibig sabihin guys, si Judas Iscariote napunta kaya yon sa impyerno? Kasi siya yung nagkanulo kay Jesus, di ba? Tanong lang yun. Ulitin ko lang yung 1 chapter 13 verse 11. Dahil kilala ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, sinabi niyang malinis na sila, subalit hindi lahat. Verse 12, nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa hapag. Siya ay nangusap sa kanila, nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Verse 13, tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo sapagkat ako nga iyon. So, tinatanggap ni Jesus na guro siya at Panginoon. Verse 14, dahil akong Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong gawin ito sa isa't isa. Verse 15, binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Verse 16, pagkatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Verse 17, mapalad kayo kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin. Verse 18, hindi kayong lahat ang tinutukoy ko, kilala ko ang aking mga pinili, ngunit dapat matupad ang sinasabi sa kasulatan. Pinagtaksilan ako ng taong pinapakain ko. Verse 19, sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang kapag ito'y nangyari na, sasampalataya kayo na ako nga. Verse 20, pakatandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Inihayag ni Jesus ang pagtataksil sa kanya. Juan chapter 13 verse 21.
Pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagabag at nagpahayag sa kanila, "Pakatandaan ninyo, ako'y pagtataksila ng isa sa inyo." Verse 22, nagsimulang magtinginan ang mga alagad sapagkat hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Verse 23, katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya. Verse 24, kaya't sininyasan siya ni Simon Pedro at sinabihan, "Itanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya." Verse 25, humilig ang alagad na ito. Sino kaya yung mahal ni Jesus dito? Humilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, "Panginoon, sino po ba yun?" Ulitin ko ha, kasi sinabi ni Pedro doon sa katabi ni Jesus. Juan chapter 13 verse 23. Imagine niyo guys, katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya. So sino kaya yung minamahal ni Jesus na yan? Verse 24, kaya't sininyasan siya ni Simon Pedro at sinabihan, "Itanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya." Marites din si Pedro gusto malaman agad. Okay, sa generation ba natin ba? Ulitin ko nga, verse 24, kaya't sininyasan siya ni Pedro at sinabihan, "Itanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya." Verse 25, humilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, "Panginoon, sino po ba iyon?" Verse 26, Verse 26, siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isinawsaw. Sagot ni Jesus, nagsawsaw nga siya ng tinapay at ibinigay iyon kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nabistado agad si Judas. Juan chapter 13 verse 27, nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus kay Judas, "Gawin mo na ang dapat mong gawin." So, ibig sabihin, nasa katawan ni Satanas. Kumbaga, sinapian ni Satanas si Judas Iscariote. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Verse 28, walang sino man sa mga kasalo ni Jesus ang nakaunawa kung bakit niya sinabi iyon. Okay guys, nandito na tayo sa Juan chapter 13 verse 29. Dahil si Judas ang may hawak ng kanilang salapi, akala nila ay pinapabilis yan ni Jesus ng kakailanganin nila sa pagdiriwang o kaya ipinapabigyan niya ng limos ang mga dukha. Verse 30, nang makain na ni Judas ang tinapay, kaagad itong umalis. Noon ay gabi na, ang bagong utos. Nandito na tayo sa Juan chapter 13 verse 31. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayon mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at sa pamamagitan niya ay mahahayag din ang karangalan ng Diyos." Verse 32, at kapag nahayag na ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan ng anak ng tao, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at ito'y gagawin niya agad. Nandito na tayo sa Juan chapter 13 verse 33. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama, hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo, ngayon ang sinabi ko noon sa mga hahanapin ninyo ako. Yung verse 33 guys. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama, hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo, ngayon ang sinabi ko noon sa mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Verse 34, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, ngayon mag-ibigan kayo kung paano ko kayong inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Verse 35, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Inihayag ni Jesus ang pagkakaila ni Pedro. Ito yung 3 times niyang idininay si Jesus. Kasi nabasa na natin sa kabilang aklat, inulit na naman kasi dito.
Juan chapter 13 verse 36. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa pupuntahan ko ay hindi ka makakasunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Verse 37, sumagot si Pedro, bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? Buhay ko may iaalay ko para sa inyo. Verse 38. Juan chapter 13 verse 38. Sumagot si Jesus, iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Pakatandaan mo bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Bukas na itong chapter 14 guys. Si Jesus ang daan. So lagay natin 28 November. May oras pa naman, 2024. Ngayon kasi sobrang hahaba kaya isa-isang lang natin. Isa-isang chapter lang nababasa natin. Ayan, katulad niyan, mahaba rin yung chapter 14. Bye everyone. God bless.